Subalit, o Jared, anak ko, kami ay naninirahan sa magagandang pook, samantalang ikaw ay dito, nabubuhay sa pagdurusa. Ayon sa ibinalita, sa akin ng iyong amang si Mahalalel, na nagsasabi sa akin na isang malaking baha ang darating at lulunurin ng buong daigdig. Kaya nga, o anak ko, sa pag-aalaala sa inyong kapakanan, ako'y bumangon at isinama ang aking mga anak at naparito upang dalawin ka at ang iyong mga anak. Ngunit aking natagpuan kang nakatayo sa yungib na ito na umiiyak, at ang iyong mga anak ay nakakalat sa bundok na ito, sa init at sa pagdurusa. Subalit o anak ko, habang kami ay nawawala sa anging daan at nakarating hanggang dito, aming natagpuan ang ibang mga tao sa ibaba ng bundok na ito, na nakatira sa isang magandang lupa, puno ng mga puno at mga bungang kahoy at ng lahat ng uri ng luntiang halaman. Ito ay parang hardin, kaya't nang aming makita sila ay inakala namin na kayo iyon, hanggang sasabihin sa akin ng iyong amang si Mahalalel na hindi nga ganon. Ngayon, kung gayon, o anak ko, pakinggan mo ang aking payo at bumaba ka sa kanila, ikaw at ang iyong mga anak. Kayo'y magpapahinga mula sa lahat ng paghihirap na ito na inyong dinaranas. Ngunit kung ayaw mong bumaba sa kanila, kung gayon, bungangon ka, dalhin mo ang iyong mga anak at sumama ka sa amin sa aming hardin. Kayo'y mamumuhay sa aming magandang lupain at kayo'y magpapahinga mula sa lahat ng paghihirap na ito na iyong dinaranas at dinaranas ngayon ng iyong mga anak. Ngunit si Jared, nang marinig niya ang pahayag na ito mula sa matanda, ay nagtaka at nagbabalik-balik. Ngunit sa sandaling iyon ay wala siyang matagpuang kahit isa sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay sumagot siya at nagsabi sa matanda, bakit kayo nagpublil hanggang sa araw na ito? At sumagot ang matanda, kung hindi sinabi sa amin ng iyong ama, hindi sana namin nalaman ito. Nang magkagayoy, naniwala si Jared na ang kanyang mga salita ay totoo. Kaya't sinabi ng matandang iyon kay Jared, bakit ka nagbalik-balik ng ganon? At sinabi niya, hinahanap ko ang isa sa aking mga anak upang sabihin sa kanya ang tungkol sa aking pagsama sa inyo at ang tungkol sa kanilang pagbaba sa mga tao na binanggit mo sa akin. Nang marinig ng matanda ang balak ni Jared, sinabi niya sa kanya, iwanan muna natin ang balak na iyon at sumama ka sa amin. Makikita mo ang aming lupain. Kung ang lupain na aming tinatahanan ay makalugod sa iyo, kami at ikaw ay babalik dito at isasama ang iyong pamilya. Ngunit kung ang aming lupain ay hindi makalugod sa iyo, ikaw ay makababalik sa iyong sariling lugar. At minadali ng matanda si Jared na umalis bago pa dumating ang isa sa kanyang mga anak upang payuhan siya ng giba. Si Jared na ay lumabas sa yungib at sumama sa kanila at napabilang sa kanila at pinabangan nila siya hanggang sa
sila'y makarating sa tuktok ng bundok ng mga anak ni Cain. Pagkatapos ay sinabi ng matanda sa isa sa kanyang mga kasama, nakalimutan natin ang isang bagay sa may labasan ng yungib, at iyon ang piniling kasuotan na dala natin upang isuot kay Jared. Sinabi nga niya sa isa sa kanila, bumalik ka, ikaw, isa rito. At kami ay maghihintay dito para sa iyo, hanggang sa ikaw ay bumalik. Pagkatapos ay isusuot natin kay Jared, at siya'y magiging katulad natin, mabuti, maganda, at bagay na sumama sa ating lupain. Pagkatapos ay bumalik ang isang iyon. Ngunit nang siya ay nasa maikling distansya pa lamang, tinawag siya ng matanda at sinabi sa kanya, maghintay ka hanggang sa ako ay sumapit at makausap ka.